Si Carmela ay isa sa pinakamagaling sa grupo ng mga assassin. Siya ay binansagan bilang Akane. Sanay na sanay siyang magligpit ng mga masasamang loob. Lumalaban siya, hindi lang dahil gusto niyang pumaslang o naglilibang. Sumali siya rito at ginugol ang buong oras sa pagdetraining dahil sa kagustuhan niyang mabigyan ng hustisya ang biglaang pagkamatay ng kapatid niyang si JD at ang kanyang mga magulang. Dahil ilang taon na ang lumipas, wala pa rin siyang natatanggap na matinong kasagutan sa mga pulis kung bakit nga namatay ang mga ito. Kaya naisipan niya na siya na lang ang gagawa ng paraan para malaman ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng mga ito. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Carmela, malayo pa lang sa kanyang tahanan, ay naaninag niyang bukas ang pinto ng kanyang bahay. Sa pagkakaalala niya, iniwan niya ito nakasara bago umalis. Kaya inihanda niya ang sarili dahil baka may masamang tao ang nakapasok sa loob ng kanyang bahay. Inilabas niya ang maliit na punyal na nakatago sa likod ng kanyang bag para makasigurado sa kanyang kaligtasan. Dahan-dahan siyang umakyat sa maliit na hagdan at tinitigan ng bahagyang nakabukas na pinto. Nilibot niya ang paningin sa loob. Hinahanap kung may bakas na may nakapasok na ibang tao. Ngunit wala siyang ibang nakita, kaya't dumiretso siya sa loob. Sakto namang pagkababa niya ng bag sa sofa, biglang bumukas ang ilaw sa sala. Agad siyang naalarma at hinanap kung sino ang nagbukas ng switch ng ilaw. Nang lingunin niya ito, nakita niya roon ang pamilyar na muka. Justin? Buisit ka? Kala ko may ibang nakapasok sa bahay ko. Iniwan mo pang bukas yung pinto. Paano na lang kung may magnanakaw? Basta-basta na lang makakapasok dito, ganun ba? Sermon ni Carmela kay Justin, ang matalik niyang kaibigan. Sorry na, hindi ko naman sinasadyang may iwang bukas yung pinto eh. Pagpapaumanhin nito, kasabay ng pagkakamot nito ng batok. Hay nako, ano pa nga bang gagawin ko? Nangyari na. Anyway, ano nga palang ginagawa mo rito? Napabisita ka? Taas kilay na tanong ni Carmela habang ibinabalik ang punyal na inilabas niya kanina. Wala naman. Gusto lang kitang bisitahin. Balita ko kasi ikaw na yung nagtutuloy dun sa kaso nila tita. Sagot ni Justin at bahagyang naglakad papuntang kusina. Naupo naman si Carmela sa sofa, katabi ng bag niya, bago muling nagsalita. Oo, ako na yung nagtuloy sa pag-iimbestiga sa kaso nila mama, pati yung kay JD. Kaso parang ilap ng tadhana sa akin. Kasi hanggang ngayon wala pa rin nahahanap na sagot sa pagkawala nila. Aniya at napabuntong hininga. Ganun ba? Meron ka na bang pinaghihinalaan kung sino pumatay sa kanila? Muling tanong ni Justin. Bigla namang napaayos ng upo si Carmela sa tanong ng kaibigan niya. Actually, meron akong pinaghihinalaan. Mabilis niyang sagot. Oh, yun naman pala. Bakit di mo i-report sa polis yung pinaghihinalaan mo? Pagsasuggest nito kay Carmela, ngunit lalo pa siyang napabuntong hininga. Sa kanyang isipan, wala naman siyang matibay na pruweba para mag-report siya. Kung may pruweba akong siyang may kasalanan sa pagkawala nila, edi sana matagal ko nang ginawa. Kaso, wala akong makuha ni isa. Dismayadong sagot ni Carmela kay Justin. Pasimple pa siyang tumingin sa kinaroroonan ni Justin at nakita niya ang pagniwi nito dahil sa sagot niya. Yun lang. Wala ka matibay na ebidensya na yung pinaghihinalaan mo may sala sa nangyari. Nga pala, matanong kita. Sino ba yung pinagdududahan mo? Tanong ni Justin, habang abala sa pagkalkal sa kanyang ref. Kilala mo naman si Mayor, di ba? Tanong niya kay Justin. Nakita niyang tumango ito kaya hindi na siya nag-alinlangang magsalita. Justin, si Mayor kasi yung pinaghihinalaan kong pumatay sa kanila.
Huling balita ko kasi, pinuntahan ni Mayor sila Papa dito sa bahay. Biglang nagulat si Justin sa narinig niya, kaya natigilan ito sa ginagawa at diretsong tinitigan si Carmela. Tila sinusuri niya kung nagsasabi ba ito ng totoo o nagbibiro lang. Kaya tumitig din si Carmela ng diretso sa mga mata ni Justin. Kaya nakumpirma nitong hindi nagbibiro si Carmela sa sinabi nito. Carmela, di ba? Tatay ni Hana si Mayor, yung kaibigan mo. Tumango naman si Carmela bilang pagsang-ayon. At ilang sandali, bigla siyang natulala bago muling magsalita. Hindi naman porket sila ang huling kasama ni Tito, sila na ang may sala sa pagkawala ng mga ito. Pagtatanggol ni Justin. At pinagdududahan ng kanyang kaibigan. Malakas ang loob ko na sila Mayor ang may kagagawa ng pagkawala ni na Mama. Dahil si Mayor lang naman ang kilala kong may galit sa mga magulang ko. Hindi ko na nga rin alam kung bakit naging kaibigan ko pa si Hana eh. Dahil siguro hindi naman kami nakikisali sa gulo ng mga magulang namin. Pilit na pagpapaliwanag ni Carmela kay Justin. Ngunit parang hindi naniniwala si Justin sa kanyang sinasabi. Bakas sa mukha nito ang pagdududa. Carmela, sorry ah. Pero hindi kasi kapanipaniwala na may ganyang away sa pagitan ng mga magulang niyo. Isa pa, hindi ako naniniwala si Mayor ang may kagagawa ng pagkawala ng magulang mo. Marami nang naitulong si Mayor sa barangay na to. Kaya malabong siya nagutos na ipapatay sila. Tama ka. Marami na nga naitulong si Mayor sa barangay na to. Maging sa mga magulang ko. Malaki rin na naitulong niya. Pero, may hinihiling siya sa mga magulang ko. Ngunit hindi nila yon magawa. Kaya nagalit si Mayor sa kanila. At sa huli, napilitan niyang patayin sila Mama. Tila parang karayom ang tumusok sa kanyang dibdib habang nagkukwento kay Justin. Ano naman yung hiniling ni Mayor? Ang bilhin ng bahay na to? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Justin at napalitan yun ng pagtataka. Teka, tama ba yung pagkakarinig ko? Gustong bilhin ng Mayor ng bahay niyo? Ito? Tanging tango lang ang nagawa ni Carmela para sagutin ang kaibigan. Pero bakit naman? Ang dami niya ng bahay. Puro mansyon pa nga. Tapos magkaka-interest siya sa lumang bahay na to. Paano naman mangyayari yun? Ayan ang hindi ko alam. Kaya nga hanggang ngayon, naghahalongkat pa rin ako sa bahay na to. Pero wala naman ako makita ni isang bagay na pwedeng pag-interesa ng mayayaman tulad ni Mayor. Sagot ni Carmela at bahagyang napatungo na lang dahil hindi niya rin alam ang isasagot kung bakit nga gustong makuha ni Mayor ang lumang bahay ng kanyang mga magulang. Bigla namang natahimik ang buong bahay. Parehas sila ni Justin na natulala at nag-isip ng dahilan kung bakit nga ba at kung bakit di pumayag ang mga magulang niya na mapas sa kamay ni Mayor ang lumang bahay na ito. Lumipas pa ang ilang minuto, muli na namang nagsalita si Justin na naging dahilan kung bakit siya nagalit. Carmela, huwag ka sana magagalit ah. Siguro dapat tumigil ka na sa paghahanap ng ebidensya laban kay Mayor. Baka kasi mamaya ikaw na ang sunod na mawala. Carmela, ayoko mapahama ka. Kasi isipin mo, Mayor ang kakalabanin mo. May pag-aalala na sabi ni Justin. Unti-unting lumingon si Carmela sa direksyon kung nasan si Justin at bahagya itong tinitigan ng matalim bago muling nagsalita. Justin, alam ko, nag-aalala ka sa akin. Sa kaligtasan ko, pwede mo ako sabihan na mag-ingat sa mga lakad ko. I will do that. Matutupad ko yon. Pero yung sabihin mong tigilan ko yung paghahanap ng hustisya para sa mga magulang ko, pasensya na. Pero hindi ko yun magagawa. Determinadong sagot ni Carmela. Napabuntong hininga si Justin sa katigasan ng ulo ng kanyang kaibigan. Carmela naman, oo. Alam ko naman na kapag di mo nagawa o nakuha yung isang bagay, hindi ka titigil. Hanggang sa makuha mo yun. Pero iba na kasi ngayon. Mayor ng bayan ang babanggain mo. Ano laban mo dun? Giit ni Justin sa gusto niyang sabihin. Ngunit sa kabila ng lahat ng pamimilit niya, hindi pa rin nakinig sa kanya si Carmela. Kaya nauwi silang dalawa sa pagtatalo. Well, thank you sa pag-aalala mo para sa akin. Pero kaya ko ang sarili ko.
Carmela naman, hindi mo ba ako naiintindihan? Mayor yung pinaghihinalaan mo, hindi ka ba natatakot na? Ano naman kung mayor siya? Isa pa, kung mayor siya ng taong bayan, di kababayan niya rin ang magpapabagsak sa kanya? Hindi ako duwag para matakot sa kanya. Siya ang mali rito, kaya dapat lang na wala akong pangambahan. Mariing sagot ni Carmela. Pero di ba nga, wala ka namang ebidensya na si Mayor ang pumatay o nag-utos na patayin sila tita. Di maghahanap ako. At hindi ako titigil hanggat di siya napapabagsak sa pwesto niya. Giit ni Carmela sa gusto niyang gawin. Ewan ko sa'yo, nilamon ka na ng galit mo. Hindi mo na naiintindihan ang sitwasyon. Malaking organisasyon na nasa likod ni Mayor. Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka na sa paghahanap mo ng ebidensya laban sa kanya. Galit na sabi ni Justin. Doon, nanlaki ang mga mata ni Carmela dahil sa kanyang narinig. Bigla siyang tumayo at hinarap ng diretso si Justin. What did you say? Malaking organisasyon sa likod ni Mayor? Umamin ka nga. May alam ka ba tungkol kay Mayor? Taas kilay na tanong ni Carmela. Wala. Tipid na sagot ni Justin. Talaga? Hindi ka aamin? Tumaas na ang boses ni Carmela. Wala akong aaminin. Isa pa kung meron man akong alam, hindi ko rin sasabihin sa'yo. Dahil baka lalo kang hindi tumigil sa paghahanap ng hustisya sa pagkawala nila tita at tito. You know what? Wala kang kwenta. Kung nandito ka para pigilan ako, umalis ka na lang. Sinayang mo lang oras ko. Sinasayang mo lang din ang oras mo dito. Gugulin mo na lang yung oras mo sa bakery nyo. Kesa pumupunta ka pa rito. Pero ikaw lang naman ang inaalala ko. Diyos ko, umalis ka na lang. Even your voice, ayoko nang marinig. Napakamot na lang sa ulo si Justin dahil sa katigasan ng ulo ng kaibigan. Hanggang sa hindi na siya nakatiis at napagod na lang na makapagtalo, kaya umalis na lang siya nang hindi nagpapaalam. At hindi na yon pinansin ni Carmela. Bagkos, nanatili lang siyang nakaupo sa sofa at hindi kumikibo. Hindi masisisi ni Justin si Carmela kung bakit sobrang desperado siyang makahanap ng matibay na ebidensya laban kay Mayor. Kahit hindi sigurado si Carmela sa kutob niya, mas pinaniniwalaan niya ito dahil si Mayor lang ang bukod tanging kasama ng mga magulang niya bago sila maglaho. Samantala, habang halo-halo ang nasa isip ni Carmela, narinig niyang may nag-text sa kanya. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone sa bag. Pagbukas niya, nakita niya ang text ni Hannah. Carmela, are you okay? Kanina pa kasi ako tumatawag sa'yo, pero hindi mo sinasagot. Did something happen to you? Binuksan ni Carmela ang contact sa cellphone niya. Doon niya nakita ang daming missed calls from Hannah. Kaya mabilis niya itong nireplyan. Okay lang ako, wala namang nangyari. Sorry nakasilent kasi phone ko eh. Tsaka nilagay ko sa bag. Reply niya dito. Sandaling ibinaba ni Carmela ang cellphone niya. Ngunit, mabilis namang tumunog ang notification at nakita niya ang reply ni Hannah. Ganun ba? Buti naman at walang nangyaring masama sa'yo. Kala ko kasi may nangyari eh. Anyway, nakauwi ka na ba? Yes, kauwi ko lang. Bakit? Pwede ba akong tumawag sa'yo? Para sa call na lang tayo mag-usap? Sure, tawag ka na lang. Ilang sandali lang, tumawag na si Hannah. Mabilis itong sinagot ni Carmela. Doon nag-umpisa ang kanilang kumustahan. Hello? Hello, girl? Masiglang sagot ni Hannah. Aray, kahit kailan talaga sakit sa tenga ng boses mo. Grabe ka naman. Hindi mo ba na-miss yung boses ko? Nagtatampong tanong ni Hannah. Ikaw na-miss ko pero yung boses mo hindi. Malapit na ako mabingi pag naririnig ko yan eh. Ganon. Sige, di bala na. Balak pa naman sana kitang isama sa lahat ko mamaya pero di bala na. Huwag na tayo magkita. Ito naman, hindi mabiro. Sorry na. Kahit kailan din talaga sobrang pikunin mo, no? San ba lakad natin? Natatawang tanong ni Carmela. Ano lakad natin? Hindi ka nakasama. Nagtatampong sagot ni Hannah. Sorry na nga. Sige, hindi na ako sasama. Ibababa ko na tong tawag.
Wait! Ito na nga kasama ka na. Huwag mo na ibaba yung call. So, saan ba tayo? Ganito kasi yun, girl. May kikitain sana ako sa park. At bumili na ako ng tickets para sa sinihan kasi balak naming manood ng movie. Kaso, hindi na siya makakasama. Sayang naman yung ticket kung hindi magagamit. Kaya tumawag ako sa'yo. Kasi ikaw na lang ang bala kong isama. Pagpapaliwanag ni Hana. Ganun ba? Second option ang atahay ko dyan, te. O hindi naman. Grabe ka naman sa second option. So ano, sama ka na? Sige. Wala naman na akong gagawin. Ayun, may kasama na ako. Bukas ang alis natin. Agahan mo huwag kang mahuhuli. Oo na. Basta bukas, kita na lang tayo. Sige, asahan ko yan Sige, papakulam kita kapag di ka sumipot. Natawa na lang si Carmela sa sinabi ng kanyang kaibigan. Nang makapagpaalam silang dalawa sa isa't isa, tinatay na ni Carmela ang tawag. Muling sumandal sa sofa. Ilang minuto rin siyang nakasandal doon. At kung hindi pa kumulo ang kanyang sikmura sa gutom, hindi pa siya tatayo sa kinaroroonan niya. Kaya't naisipan niyang tumayo. Dumiretso sa kusina para magpainit ng tubig para sa cup noodles. Matapos ang ilang minuto, natapos na rin siyang kumain. Kaya umakyat na rin siya sa taas at pumunta sa kwarto para magpahinga. Bago mahiga, dumiretso siya ng banyo para makapaglinis ng katawan. Lumipas ang ilang minuto, natapos na siya maglinis. Kaya tumiga na siya ng kama at nagpalamon na sa antok ng tuluyan. Kinabukasan, maagang nagising si Carmela sa liwanag ng araw na pumasok sa bintana ng kanyang silid. Marahan siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Bahagyang naupo sa gilid ng kama. Kahit inaantok pa, pilit siyang tumayo at dumiretso ng banyo. Makalipas ng ilang oras, nakaalis na siya ng bahay at dumiretso sa lugar kung saan sila makikita dalawa ni Hana. Carmela, be! Tito! Ani Hana nang makita niya si Carmela na naglalakad mula sa malayo. Hay, late na ba ako? Sakto lang dating mo. So ano, tara na? O kain muna tayo? Hindi kasi ako nakakain sa bahay Sabi mo kasi kailangan hindi malate. So ayun, hindi na ako nakapagluto. Sabi ni Carmela na bahagyang kumukulo pa ang sikmura. Natawa si Hana dahil sa pagtunog ng tiyan ng kanyang kaibigan. Kaya humanap sila ng pinakamalapit na karinderya. Pahinga lang tayo sandali Medyo napadami yung kain ko Baka sumakit tiyan ko pag lumakad agad tayo. Makalipas ang ilang oras na pagpapahinga at kwentuhan, bumiyahe na sila papuntang sinihan. Habang nasa biyahe, muli na namang natahimik si Carmela, kaya't muli na naman siyang pinuna ni Hana. Bakit ang tahimik mo, girl? Reklamo nito. Tila natauhan na si Carmela sa boses ng kaibigan. Sorry ulit. Hindi ko lang maiwasan. Hay nako, hayaan mo na nga. Anyway, nandito na tayo, tara na. Agad namang sumunod si Carmela at iniwasan na nitong magsalita. Dahil baka kapag tumagal magtanong na naman si Hana at baka hindi rin siya nito tigilan hanggat hindi siya nagsasabi. Samantala, nang matapos ang pinanood nilang sine, dumiretso na sila sa ibang store na nasa loob din ng mall. Tumingin at bumili sila ng mga gamit. Nang mapagod sila, napagkasundoan na nilang umuwi. Nag-volunteer pa si Hana na siya ang maghahatid kay Carmela. Ngunit tumanggi siya at sinabing mauuna na siya. At hindi na rin siya pinigilan ng kaibigan. Habang nasa biyahe, tumunog ang cellphone ni Hana. Agad niya rin naman itong sinagot. Hello? Hana, kumusta? May nakuha ka bang impormasyon? Tanong ng boses na matandang lalaki sa kabilang linya. Wala. Dismayadong sagot niya. Teka nga papa, ba't ka ba tumawag Buti na lang hindi na kami magkasama. Paano na lang kung nalaman niya? Sermon ni Hana sa ama. Ikaw naman. Hindi niya malalaman ang pag-uusap nating dalawa. Talagang hindi niya dapat malaman. Dahil sinabi ko sa kanya noon, hindi na tayo nagkakaroon ng kahit anong komunikasyon. Kaya sa susunod, ako na lang ang tatawag sa'yo. Huwag mo na akong tatawagan, maliwanag ba? Naiinis na tanong ni Hana. Sige na, di na ako tatawag. Basta, dito ka na dumiretso sa bahay. Para naman makapag-usap tayo na maayos. Yung hindi ka mag-aalala
na baka may makarinig sa atin. Alright, sige. Dadaan ako dyan, bye. Hindi na niya hinintay na makapagsalita ang ama. Mabilis niyang pinatay ang tawag. Sinilid niya ang cellphone sa bag at dismayadong isinandal ang likod sa likod ng upuan. Sinunod din ni Hana ang sinabi ng kanyang ama na dumaan sa bahay nito. Samantala, habang naglalakad pa uwi si Carmela, malalim ang iniisip niya. Kaya't hindi niya namalaya na kanina pa siya nakatayo sa labas ng bahay. Kanina pa pala tumutunog ang cellphone kaya dali-dali niya itong kinuha sa bulsa at tiningnan ng screen. Pagkabukas ng cellphone, nakita niya ang pangalan ng hepe. Kaya nagmamadali siyang pumasok sa loob bago niya ito sinagot. Hello? Akane, ba't ang tagal mo sumagot? Pasensya na sir. Kasama ko kanina si Hana, kauwi ko lang. Ganun ba? Okay, sige, di bali na. Sorry sir. Ano po bang atin? Ba't po kayo napatawag? Napatawag ako dahil may bibigay ako sa mission. Tungkol dyan sa kaibigan mo at sa kanyang ama. Kaibigan ko, sir? You mean si Hana? Yes, Hana nga ang pangalan niya. At ang ama niyang si Mayor Fernando. Hindi ako nagkakamali. Yes po. Yun nga po ang pangalan ng ama ni Hana. Ano pong kinalaman nila sa mission ko? Muling tanong ni Carmela. Ganito yan. Napag-alaman naming may ginagawang illegal si Mayor Fernando. Naglalabas-masok siya ng mga illegal na gawain dito sa bansa natin. At kasabwat niya ang kanyang anak sa ginagawa nilang kalokohan. Mabilis na sagot ni Hepe. Doon nagsalubong ang kilay ni Carmela dahil sa nalaman niya. Saka siya nagsalita. Pero sir, ang sabi sa akin ni Hana, matagal na daw silang walang komunikasyon ng kanyang ama. Kaya paano nangyaring magkasabwat sila? Aba, di magaling manloko yung kaibigan mo. Ito, tandaan mo, Akane. Wala ka dapat pagkatiwalaan. Dahil kahit kaibigan mo yan, posibleng lokohin ka pa rin yan. Kung ako sa'yo, ikaw na ang unang umalam. Mag-report ka na lang sa akin kapag nakakuha ka na ng impormasyon, maliwanag. Yes sir, all clear. Mabilis na sagot ni Carmela. Mabilis din namang ibinaba ng hepe niya ang tawag. At naiwan si Carmela sa sala. Tulala. At halo-halo ang iniisip. Kung ganun, nagsisinungaling nga siya sa akin. Posible nagkakausap pa sila hanggang ngayon. Tinago niya lang ito sa akin. Handa kayo. Mga manluloko? Samantala, nagkita na si Hana at ang kanyang ama. Nag-usap silang dalawa tungkol sa pagkikita ni Hana at Carmela. Ngunit, dismayado siyang nagbalita sa ama na wala siyang nakuha na impormasyon tungkol kay Carmela. Kaya't namuo ang konting galit sa katawan ni Mayor Fernando. Kaya hindi niya sinasadyang mapasigaw. Ano ba yan, Hana? Ang simple lang ng pinapagawa ko sa'yo. Hindi mo magawa na maayos. Sigaw nito habang puno ng galit. Anong gagawin ko? Halos tahimik lang siya sa buong lakad namin. Tapos kapag tatanungin ko siya, lagi niya iniiba ang usapan. Naiinis na sagot ni Hana. Walang kwenta. Hindi mo ba siya pwedeng piliting magkwento, ha? Yun lang ang gagawin mo, hindi mo pa magawa ng tama. Kung ganun lang pala kadali, di sana ikaw na lang gumawa, di ba? Sira ulo ka ba? Hindi ako pwedeng lumapit yun sa kaibigan mo. Dahil oras na makita ko niyan, baka bigla niya na lang akong patayin. Alam kong siya si Akane, kaya hindi kami pwedeng magkalapit. Paliwanag ng matandang lalaki. Duwag ka naman pala eh. Ano? Wala. Sabi ko, ano bang gagawin natin para maligpit siya nang hindi niya mahadlangan ang balak mong gawin? Ganito na lang. Kailangan mo siyang madala sa lumang warehouse malapit dun sa bukid na pinagtataniman natin ng palay. Ano namang gagawin ni Carmela doon? Pagtatanimin mo ng palay? Pilosopong tanong ni Hana. Sige, subukan mong pagtanimin siya ng palay. Ewan ko sa'yo, kung palay nga ba ang itatanim niya o baka ikaw na mismo ang ilubog niya sa lupa. Papa naman eh. Seryoso ako nagtatanong.
Tapos sasagot ka ng papiloso po? Oh, seryoso naman ako ah. Hindi ho kaya. Ang ibig ko sabihin, dalhin mo siya sa secret warehouse. Gusto kong makasama niya ang mababait nating alaga. May malaking rehas doon. Kasyang-kasya ang kaibigan mo. Kaya kailangan, madala mo siya doon. Paano ka naman gagawin yon? Problema mo na yon. Kaya lumakad ka na. Magplano. Sige na. Agad namang sinunod ni Hana ang sinabi ng kanyang ama. Ngunit bago pa siya makalakad palabas, bubulong-bulong pa siya na parang bubuyog. Kung makautos, duwag namang makaharap si Carmela. Umuwi si Hana sa sarili niyang bahay. Ngunit lutang ang kanyang isip dahil sa kanyang ama. Halos magdamag siyang nag-isip kung paano niya madadala si Carmela sa sinasabing lugar ng kanyang ama. Sa sobrang pag-iisip, inabot na siya ng hating gabi hanggang sa nagkaroon na siya ng idea kung paano niya madadala ang kaibigan niya nang hindi nalalaman ng ibang tao. Pagkatapos niya magplano, natulog na rin siya sa malambot na kama. Lumipas ang 2 araw. Maagang umalis si Carmela para dumalaw sa puntod ng kanyang mga magulang. Nagdala siya ng puting kandila, basket na puno ng kulay pulang rosas na paborito ng kanyang ina. Bahagya siyang lumuhod sa lupa. Hinaplos ang lapida na may ukit ng pangalan ng kanyang ina. Ma, kamusta kayo dyan? Ma, sorry ah. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayo nabibigyan ng hostisya. Pero ma, pinapangako ko po. Hindi ako titigil hanggat di ko nabibigyan si Bunso ng magandang himlayan. Ganon din po ang hostisya para sa inyo ni Papa. Kinuha niya ang puting panyo sa bulsa ng pantalon at nagpunas ng luha. Dahan-dahan siyang tumayo at nagpaalam sa kanyang mga magulang. Nang malapit na siya makalabas, may nakita siyang pamilyar na muka sa bungad ng sementeryo. Nang makalapit siya, malinaw niyang nakita si Justin na nakatayo sa gate ng sementeryo na tila ba may inaabangan sa loob. Mabilis siyang naglakad habang diretso ang tingin sa daan. Ngunit nang tangkain niya itong lagpasan, mabilis siya nitong hinarang. Tila nagmukha silang naglalaro ng patintero sa ginawang panghaharang ni Justin. Doon nabuo ang inis ni Carmela. Hinarap niya ito na magkasalubong ang kilay. Ano ba? Kanina ka pa ah. Di ka na nakakatuwa. Biglang napayuko si Justin dahil napansin niyang galit ang aura ng kaibigan. Sorry na. Hindi ko kasi alam ang gagawin para makausap ka na maayos. Wala kang dapat gawin. Wala ka namang naitutulong sa akin. Tabi! Sagot ni Carmela at nilagpasan na si Justin. Ngunit makulit na tao si Justin, kaya't sumunod siya kay Carmela palabas ng sementeryo. Sinubukan pa nga siyang iligaw ng babae dahil ayaw talaga siyang kausap ni Carmela. Samantala, kampanting umuwi ang dalaga sa bahay. Buong akala niya nailigaw niya si Justin dahil sa ibang direksyon siya dumaan pa uwi at binilisan niya rin ang paglalakad. Ngunit, makalipas ang ilang minuto, may malakas na kumatok sa pintuan ng kanyang bahay. Pagkabukas niya, bumungad si Justin. Punong-puno ng pawis ang mukha nito. Carmela, ganyan ka ba talaga kalala? Ililigaw mo pa talaga ako ng daan para maiwasan ako? Habang galit si Justin, si Carmela naman ay tinititigan lang siya ng diretsyo. Walang kahit anong pinakitang emosyon sa muka. Akmang tatalikod siya. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Justin at hinablot ang braso niya. Ano ba? Yan ka na naman eh. Tatalikuran mo na naman ako. Puro salita at pagpapayo ako rito pero ni isang beses di mo ako pinakinggan. Hindi ko naman hiniling na bigyan mo ako ng payo. Pati yung pagdalaw mo rito, hindi ko ginusto yon. Ikaw ang kusang pumunta rito. Kaya wag mo isumbat sa akin lahat ng ginagawa mo dahil hindi ko kailangan yan. Galit na sagot ni Carmela. Ngunit mahinahon pa rin siya. At alam mo kung bakit hindi kita pinapakinggan? Bakit nga? Sige, ngayon sabihin mo sa akin. Sa tingin mo, sinong tanga makikinig sa sinasabi mo na tumigil na ako sa paghahanap ng hustisya para sa mga magulang ko? Uulitin ko ha.
Hustisya para sa magulang ko na bigla na lang nawala sa hindi ko malamang dahilan. Sige nga, sino makikinig sa sinasabi mong tumigil ng dahil sa ano? Walang mapupuruhan? Dahil ano? Dahil patay na sila at wala na magagawang paghahanap ko ng katarungan, ganun ba? Natulala si Justin sa sinabi ni Carmela. Hindi siya agad nakapagsalita dahil bigla siyang natauhan sa sinabi nito. Ngunit sa kabila ng lahat, tumimbang sa isip ni Justin ang kaligtasan ng kaibigan, kaya't iginiit niyang muli ang kagustuhan. Carmela, hindi mo naman kasi ako maintindihan. Kaligtasan mo lang naman ang iniisip ko, kapakanan mo rin. Kaya please lang makinig ka naman oh. Tumigil ka na sa gusto mong gawin. Halos pagmamakaawa na nito. Napatawa ng mahina si Carmela. Maintindihan? Ikaw pa talaga yung hindi ko maintindihan? Dapat nga ako yung iniintindi mo pero ano? Hindi mo ako inuunawa. Ang inuuna mo lang yung kagustuhan mong pigilan ako sa mga plano ko. Kaya please lang. Justin, umalis ka na. Hanggat may natitira pa akong awa at respeto sa'yo. Umalis ka na. Ayoko na makita ulit ang pagbumuka mo. Ramdam na ramdam ni Justin ang galit ni Carmela sa bawat salitang binitiwan nito. Kaya't wala siyang nagawa at umalis na lang. Samantala, lumipas ang isang araw na hindi nagparamdam si Justin. Marahil nasaktan ito sa mga binitawang salita ng kaibigan. Ngunit hindi yun binigyan ng pansin ni Carmela. Sa halip, itinoon niya na lamang ang atensyon niya sa pagbabantay sa mga kilos ni Hana at ng ama nitong si Don Fernando. Mabilis namang nakalikom si Carmela ng impormasyong kailangan niya at pinadala yon sa headquarters. Nang matapos siyang mangalap ng impormasyon, mabilis siyang gumawa ng paraan para makalapit siyang muli kay Hana. Kumuha si Carmela ng isang araw na training ng gym. Doon, inimbitahan niya si Hana. Hinikayat niya itong samahan siya sa training. Ano unahin natin? Tanong ni Hana habang palingalinga sa loob ng gym. Stretching muna tayo. Baka mabigla yung katawan Mahirap na. Sagot ni Carmela at inilapag ang bag sa sahig. Okay, sige, start ka na. Pagsang-ayon ni Hana at binaba rin ang bag sa upuan. Mabilis na stretching lang ang ginawa ni Carmela dahil halata sa mukha ni Hana ang excitement. Kaya basic stretching lang ang ginawa niya hanggang sa nagsimula na sila mag-training. Samantala, nilibot ni Hana ang paligid hanggang kumislap ang kanyang mata nang makita niya ang ring na kasing laki ng isang master's bedroom. Agad niyang binalikan si Carmela at tinuro ang nakita. Si Hana naman, nagsalita. Ganda no? Gusto mo mag-try? Tanong ni Carmela. Hindi nag-atubiling sumagot ng oo si Hana. Kinuha ni Carmela ang gloves at ang benda sa gilid ng ring. Binigay ang isang pares kay Hana. Suot mo. Thanks. Tipid na sagot ni Hana at agad sinalo ang gloves at puting benda. Mabilis na umakyat si Hana sa ring. Tila hinahamon si Carmela ng isang match. Carmela, maglalaro tayo ngayon Bawal tumanggi. Ang tumanggi may parusa. Ganon din na matatalo. Masiglang pagpapaliwanag ni Hana. Tanging tangulang ang naisagot ni Carmela habang sinusuot ang gloves. Marahan siyang naglakad palapit sa ring at mabilis na umakyat. Ang matalo, kailangan may gawing pabor. Maliwanag ba? Tanong niya na agad sinang-ayunan ni Hana. Naglakad silang dalawa ng pabilog sa loob ng ring. Pinakikiramdaman ni Carmela ang bawat galaw ni Hana. Ngunit sa lahat ng pinapakita ni Hana, walang senyales na may alam siya sa pakikipaglaban. Kaya't nakampante si Carmela na hindi siya kayang itumba ng kaibigan niya. Ngunit, mabilis siyang nagsisi dahil bigla siyang sinugod ni Hana at inambahan ng sunod-sunod na suntok. Agad naman niyang sinalag lahat ng suntok ng kaibigan, kaya't wala sa mga suntok ni Hana ang tumama sa kanya. Agad siyang dumepensa.
Natigilan si Hana nang mapansin niyang biglang nahilo ang kanyang kaibigan. Okay ka lang? Nakalusot kasi ang suntok nito sa panga ni Carmela. Oo, okay lang. Di naman ganun kasakit. Sure ka? Pahinga kaya muna tayo. Hindi, kaya ko pa. Hindi ko alam na marunong ka pala magboxing. Sabi ni Carmela habang dumaraing pa rin sa sakit. Sa isip niya ay oo. Isa siyang magaling na assassin. Pero hindi niya inakalang kailangan niya palang taasan ng depensa niya sa friendly match nila ng kaibigan niya. Ayun ba? Nag-training din kasi ako dati ng boxing. Alam mo na, boring sa bahay, kaya ayun. Naghanap ako ng gym. Kumuha ako ng coach na magtuturo sa akin. Ganun ba? Hindi kasi halata sa'yo na may tinatago kang ganyan lakas. Umalog yata yung utak ko eh. Ani Carmela. At natawa sa sarili niyang sinabi. Isa pang match. Babawi ako. Sure ka? Kaya mo? Mapang-asar na tanong ni Hana. Oo naman. Game na. Ani Carmela at inayos ang kanyang postura. Siniguro niyang nasa kondisyon na ang kanyang utak. Dahil totoong napakalakas ng suntok sa kanya ni Hana. Nang masiguro niya na kaya niya nang lumakad. Humakbang siya ng dahan-dahan palapit sa kaibigan. Saka ito inambahan ng suntok. Pinagbigyan naman ni Carmela si Hana. Aminado siya na sa bawat suntok na pinakakawalan niya. Binubuhos niya lahat ng galit at lakas niya. Alam niyang magtatamuyo ng pasa sa kaibigan. Kahit nasaktan niya si Hana, para bang masaya pa siya sa kanyang ginawa. Nakangisi siya habang umiinom ng tubig. Napansin niya ni Hana. Akma niya itong pupunahin. Ngunit natigilan siya nang biglang tumunog ang kanyang phone. Nagpaalam muna siya sa kaibigan at lumabas ng gym. Nang makasigurong wala nang tao sa paligid, sa kanya lamang ito sinagot. Hello? Hana, asan ka ba? Kanina pa ako nagte-text sa'yo pero hindi ka sumasagot. Ano ba yung pinaggagawa mo ha? Baka nakakalimutan mo yung usapan natin. Bungad sa kanya ng amang si Fernando. Kaya't narindi si Hana. Bahagyan niyang inilayo ang cellphone sa kanyang tenga. Paano ba? Napakaingay mo. Oo, hindi ko nakakalimutan yung usapan natin. At isa pa, hindi ako kung saan-saan pumupunta. Kasama ko ngayon si Carmela. Ginagawa ko na ng paraan kung paano ko siya dadalhin dyan. Iritadong sagot ni Hana sa ama. Ganun ba? O siya sige. Tapusin mo na agad yung pinaplano mo. Gusto ko na makita mukha niya nagmamakaawa sa harap ko. Galingan mo ha. Hindi basta-basta ang kalaban mo. Tandaan mo, siya si Hakan eh. Ang mamamatay tao. Oho, hindi ko nakakalimutan yon. O siya, ibababa ko na to. Baka mahuli niya pa ako. Tatawag na lang ako mamaya. Hindi niya na hinintay ang sasabihin ng ama. Agad niyang pinatay ang tawag. Bago pumasok sa loob, nagpalingalinga siya sa paligid. Sinisiguradong wala ni isa mang makarinig sa usapan nila ng kanyang ama. Nang makasiguro, lumakad siya pabalik sa kinaroroonan ni Carmela. Nang makabalik, muli siyang inaya ni Carmela na isa pang match na agad niyang sinang-ayunan. Ilang sandali lang, bumalik na sila pareha sa loob ng ring. Ang kanilang mga galaw, kakaiba. Lumipas ang ilang minuto sandaling tumigil si Hana sa paggalaw. Pinagmasdan niya ang buong paligid. Napansin niyang silang dalawa na lang ni Carmela ang tao sa loob. Kaya't malakas ang loob niyang simulan ng plano niyang patulugin na si Carmela. Sandali siyang humingi ng break kay Carmela at dumiretso siya sa bag. Kinuha niya ang maliit na bote at inisprayan ng dulong bahagi ng kanyang gloves. Ginawa niya yun sa kaliwa at kanan at mabilis siyang bumalik ng ring. Game! Malakas na sigaw niya kay Carmela. Agad namang naalisto ang babae sa sigaw ni Hana. Ngunit mabilis na kumilos si Hana at mabilis na kalapit sa kaibigan niya. Walang sabi-sabing sinapak niya ito diretso sa mukha malapit sa ilong. Tumalsik sa mukha ni Carmela ang likidong inilagay ni Hana sa gloves. Agad umikot ang paningin ni Carmela.
Hindi lang dahil sa lakas ng suntok ni Hana, kundi dahil sa naamoy niyang hindi kaaya-aya. Ano to? Nahihilo ako. Hana, ano ibig sabihin nito? Bago siya mawala ng malay, naaninag niya ang mukha ni Hana na malaki ang ngisi sa kanya. May tinawagan ito dahil nilagay pa nito ang cellphone sa tenga. Hanggang doon na lang ang nakita niya dahil tuluyan na siyang nawalan ng malay. Makalipas ang ilang oras, unti-unting nagkaroon ng malay si Carmela at pagmulat niya, napansin niyang may malalaking rehas sa paligid hanggang sa napagtanto niyang nakakulong siya sa isang kulungan. Nakagapos din ang kanyang kamay. Nasaan ako? Paano ako napunta dito? Nasa gym ako kanina, ba't ako napunta dito? Hana? Hana? Pakawalan mo ako dito, bilis! Ngunit imbis na pakinggan siya, tinawanan lang siya ng kaibigan bago nagsalita. Pagkatapos kong paghirapan na dalhin ka dito, pakakawalan lang kita? Ba't ko naman gagawin yun? Ano ko, tanga? Sunod-sunod na sabi ni Hana at malakas na tumawa. Tama yon. Baka nahihibang na si Akane. Dahil epekto yun ng lakas ng pagkakasuntok mo sa kanya. Mariing tinitigan yun ni Carmela. Hanggang sa mapagtanto niyang si Mayor Fernando pala ang nagsalitang matanda. Kaya't nanggagalaiti siya sa galit. Sinasabi ko na nga ba? Tama ako, nag-uusap pa rin kayong dalawa. Kung ganun. Sana, naintindihan mo agad. Sana hindi ka na-trap. Sana nakinig ka sa kutob mo. Ba't di mo sinubukang kumprontahin ang anak ko? At sinubukang pahirapan siya para umamin? Dahil hindi ako katulad mo. Anong ibig mong sabihin? Matalim na tinignan ni Carmela ang mag-ama bago nagsalita. Na basta-basta na lang nagpapahirap na ibang tao. Walang pusong pumapatay ng mga inosenteng kababayan. Paano mo nasabing pumatay ako ng tao, ha? Dahil alam kong ikaw may kagagawa ng pagkamatay ng magulang ko. At alam kong ikaw din ang may kasalanan kung ba't hanggang ngayon hindi ko pa rin makita ang kapatid ko. Ah, ikaw pala ang anak ni Ronnie. Tama ka. Ako nga. Well, hindi ko kasalanan kung ba't namatay siya at ang mama mo. Ayaw nila ibigay ang bahay. Kaya napilitan ako iligpit sila. Samantala, pilit na tinatanggal ni Carmela ang posas na nakalagay sa kamay niya. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya yun matanggal. Huwag mo nang subukan pang tumakas. Dito ka na mamamatay. Ani Mayor Fernando, malakas na humalakak. Hana, ikaw nang bahala. Naglakad si Hana palapit sa malaking bakal na nakatalikod kung nasan si Carmela. Napansin ni Carmela na may ginawa doon ang ex-friend niya. Makalipas nga ang ilang minuto, bumukas sa malaking pinto sa ilalim ng kulungan kung saan nakakulong si Carmela. Nakita niya ang malalaking pating na lumalangoy sa tubig. Agad siyang nataranta nang maramdaman niyang unti-unti nang bumababa ang kulungan sa tubig. Sumigaw siya ng malakas, ngunit di siya pinakinggan ni Hana. Bagkos, iniwan lang siya nito roon kasama ng mga pating. Sinubukan niya lumangoy pataas. Ngunit hindi rin nagtagal, tuluyan nang lumubog sa tubig ang kulungan. Makalipas ng ilang minuto, napansin niyang may kulay pulang bagay na nalaglag sa tubig. Karne yun. Nang makita niyang nilapay yun ng pating. At makalipas ng ilang sandali, kulungan na ang pinag-iinteresan ng mga ito. Binabangga nila ang sarili sa mga rehas. Habang natataranta si Carmela, unti-unti ring nauubos ang hininga niya hanggang sa tuluyan siyang mawala ng malay. Akala ni Carmela, mamamatay na lang siya doon. Ngunit nang mapapikit siya, tila ba nakarinig siya ng boses na tumatawag sa pangalan niya. Carmela! Tawag ni Justin. Paulit-ulit itong tinatawag ang pangalan ng kaibigan. Carmela, please gumising ka. Nahuli na ba ako? Please gumising ka na. Ngunit napawi yon. Nabigla nilang idilat ni Carmela ang mga mata. Humugot ng malalim na hininga. Bumungad sa kanya ang mukha ni Justin na nag-aalala.
Mabuti umabot ako. Thank you. Thank you, Lord. Paano man nalamang nandito ako? Nanghihinang tanong ni Carmela. Tumawag sa akin na isa sa kaibigan natin. Nakita niya na sa gym kakasama si Hana. Tapos nung pabalik na raw siya, nakita naman niyang palabas kayo ng gym. Kaso napansin niya parang wala ka sa sarili. Tapos sinakay ka sa itim na van. Kaya nag-alala ako agad sa'yo. At sinundan ko kung saan kayo papunta. Paano mo ako nahanap? Paano man nalaman na nandito ako? Naalala mo yung binigay ko sa'yo dati na hikaw? Ayun. Yun ang ginamit ko. Kaya nahanap kita ngayon. Actually, lagi kong ginagamit yun kapag nawawala ka eh. Pero bago mo ako pagalitan, umalis na tayo dito. Weirdo ka talaga. Ikaw na may tracker ba ang binigay mo sa akin noong 18th birthday ko? Bahala ka na kung anong gusto mo sabihin. Ang mahalaga ligtas ka ngayon at okay ka. Tara na, bago pa tayo abutan ng mga demonyo dito. Hindi nagreklamo si Carmela at sumama ito sa kaibigan niya. Ngunit bago sila umalis, may pinagawa si Carmela kay Justin. Agad naman itong sinunod ng kaibigan niya. Saka sila tuluyang umalis sa lugar na yon. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa malaking lumang bahay. Ayon kay Justin, doon daw muna sila magpapalipas ng gabi. Pumayag si Carmela. Wala naman siya ibang pagpipilian pa. Samantala, tuwang-tuwa ang matandang Mayor Fernando nang ibalita sa kanya ni Hana na patay na si Carmela. Dahil hindi niya na ito nakita sa selda. At palagay niya nilapan na ito ng mga pating. Kaya inutusan na matanda si Hana na maghanda para sa gaganaping pagdiriwang. Imbitahan mo lahat ng kamag-anak natin, pati mga tito at tita mo, sa kabilang bayan. Papuntahin mo. Magbadali ka. Dapat lang na magdiwang tayo. Dahil hindi na tayo mahahadlangan ng taong yon. Sige po. Gagawin ko na po agad. Sige na, lumakad ka na. Lumipas ang ilang araw, naganap na ang selebrasyon na pinlano ng mag-ama. Hindi alam ng mga bisita ang tunay na dahilan kung ba't nagkaroon ng ingranding kasiyahan sa tahanan ng mayor. Ang sinabi lang ni Hana, para ito sa mga panibagong achievement na nakamit ng kanyang ama. Kaya napag-isipan nila magdiwang. Nang malaman niyo ng bisita, hindi na sila nagsiyasat pa. Sa halip, binaliwala na lang nila yon at sumali na lang sa kasiyahan. Hindi nagtagal, nakarating kay Carmela ang tungkol sa nagaganap na kasiyahan sa tahanan ni Mayor Fernando. Mabilis niyang pinaalam yon kay Justin, kaya't napabuntong hininga siya bago nagsalita. Anong plano mo ngayon? Bala kong pumunta sa kasiyahan nila? Teka, ano naman gagawin mo ron? Gulat na tanong ni Justin dito. Bibisitahin ko lang ang matalik kong kaibigan na pinagtaksilan ako. Ganon din sa ama niyang manloloko at mamamatay tao. Sige, kung yan ang gusto mo, sasamahan kita. Ano bang gusto mong plano? Simple lang. Dahil may kasiyahan, syempre dapat may regalo, di ba? Lumingon si Justin sa direksyon ni Carmela. Doon sa sulok, nakalagay ang isang malaking kahon na nakabalot sa kulay itim na wrapper. Bakas sa mukha ni Justin ang pagtataka. Kaya bago pa ito makapagtanong, inunahan na siya ni Carmela. Huwag mo nang alamin kung ano nasa loob niyan. Malalaman mo rin mamaya kaya maghanda ka na aalis tayo ngayon. Mabilis na sinunod ni Justin ang sinabi ni Carmela. Inihanda niya ang sasakyan. Mabilis na pinaandar papunta sa bahay ni Don Fernando. Nang makarating na sila, pinarada ni Justin ang sasakyan sa malayo. Sapat lang ang layo para matanaw ang harapan ng bahay. Naghintay lang sila sa labas hanggang matapos ang kasiyahan. Nang makumpirmang nagsiuwian na ang mga bisita, sa kanya kinuha ang kahon. Sakto namang nakita ni Carmela si Hana na lumabas ng bahay. Inihatid sa labas ang huling bisita. Bye, Hana, sabi ng isa sa mga visitor. O sige, ingat kayo text-text na lang. Ngiting paalam ng babae. Hindi na ito nagtagal sa labas at pumasok na rin sa loob. Mabilis nitong sinara ang pinto at ang mga lalakad palayo
nang biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Teka, may nakalimutan ba sila? Tanong ni Hana sa isip. Ngunit pagbukas niya wala siyang nakitang tao. Papasok na sana siya sa loob nang mapansin niya ang itim na kahon. Aba, kanino kaya ito galing? Napaka-sweet naman. Dinampot niya ang kahon at muli nang pumasok sa loob. Nagtungo siya sa itaas kung nasaan ang kanyang silid. Pagpasok doon, dumiretso sa kama. Mabilis na kinuha ang kahon. Ngunit pagbungad niya, nagliparan ng mga ipis at nagsigapang ang insektong nakasilid doon. Malakas ang tili ni Hana. Dahilan kung bakit nagmamadaling pumunta ang kanyang ama sa kanyang silid. Ano? Ano nangyari? Bakit ka? Naputo lang sasabihin ni Don Fernando at natulala nang makita niya ang nagliliparang insekto. Ano ba? Saan ba galing yan? Hindi ko alam! Malakas na hiyaw ni Hana habang umiiyak sa takot. Bumaba na tayo, bilisan mo. Mabilis na tumakbo pababa ang mag-ama. Pinaliwanag ni Hana sa ama ang nangyari at kung bakit may mga insektong lumilipad sa kwarto niya. Galit na galit si Don Fernando. Nagtangkang ipapapatay kung sino man na nagpadala ng kahong yun. Tumagal ng ilang linggo ang ginagawa ni Carmela na pagpapadala ng itim na kahon na may lamang ipis, uod, patay na daga, pati pugot na ulo ng hindi matukoy na hayop. Dahil doon, tila unti-unting nawawala sa katinuan si Hana. Maging si Don Fernando, hindi na mawari kung anong dapat niyang gawin. Hanggang sa isang bisita ang dumating sa bahay niya na talaga namang nagpatayo sa kanyang balahibo. Sandali lang. Malabas na ano ba yan? Di makapaghintay? Naputol na sasabihin ni Don Fernando at nanlamig ang katawan niya sa nakita. Hi! Nakangiting bati ni Carmela. Teka, bakit buhay ka? Siyempre, kailangan kong bumalik. Alangan namang hindi ko kayo bigyan ng kaparusahan dahil sa ginawa niyong kasalanan. Parusa? Hindi pa ba sapat sa yung parusang nawala sa katinuan ng anak ko dahil sa araw-araw may dumarating sa kanyang regalo na naglalaman ng mga insekto? Ganun ba? Pues tama lang sa kanya yan. Sa totoo nga kulang pa yan eh. Paano mo nasabing kulang pa? Dahil 3 buhay ang kinuha mo sa akin. Kaya buhay din ang magiging kabayaran nito. Hindi. Dadaan ka muna sa akin bago mo makuha ang anak ko. Gagawin ko talaga yan. Kahit di mo sabihin. Kaya humanda ka. Umalis si Carmela sa bahay na yon na may sama ng loob. Bumalik siya ng sasakyan kung saan naghihintay sa kanya si Justin. Lumipas ang ilang linggo. Bumalik si Carmela sa bahay ni Don Fernando. Kasama ang kanyang hepe. Pati na rin ang ibang kapulisan. Malakas nilang kinatok ang bahay ni Don Fernando. Ngunit nagmatigas ang matanda. Kaya napilitan silang wasakin ng pinto. Hindi nga nagtagal, nakapasok na sila. Akmang tatakas ang mag-ama. Ngunit bago pa nila magawa yon, natambangan na sila ng mga pulis sa likod ng bahay. Kaya, hindi sila nagtagumpay sa pagtakas. Dinala sila sa korte. Sa hukuman, sinampahan sila ng kaso. At nadagdagan pa ang kasong isinampa nang mapatunayang siya rin ang may sala sa pagkawala ng magulang ni Carmela. Samantala, nakatulala lang si Mayor Fernando habang nilalagyan siya ng posas. Ngunit sa kabila ng katahimikan, kabaliktaran ng kanyang anak na si Hana, na nagsusumigaw at nagpupumiglas pa. Wala akong kasalanan! Pakawalan niyo ako! Wala akong kasalanan dito! Yung matandang yan na ikulong niyo, wag niyo akong idamay! Sigaw ng babae habang nagwawala sa galit at pilit na kumakawala. Hanggang sa hindi na nakapagtimpi pa si Carmela. Pinatigil niya ang pulis sa paglalakad at humarap kay Hana. Ikaw! Ikaw ang may kasalanan kung ba't ako makukulong. Ikaw ang dahilan kung ba't ako nagkaganito. Dapat mamatay ka na. Dapat mawala ka na lang. Naputol ang sigaw ni Hana dahil sa malakas na sampal na binigay sa kanya ni Carmela. Dahil doon natahimik siya. Ipapaalam ko lang sa'yo. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng to. Kung di ka lang sana nagsinungaling, malamang wala ka sa ganyang sitwasyon.
Sige na, dalhin niyo na yan. Nang matapos ang pagdinig sa korte, sinamahan ni Justin si Carmela sa bahay niya. At doon binigay ang balitang nakuha niya mula sa mga pulis. Carmela, may balita ako tungkol sa kapatid mo. Pero huwag ka sana mabibigla. Ano ba yon? Sabihin mo na. Sige. Bale, si JD, natagpuan sa basement ng bahay ni Don Fernando. Nakasilid siya sa maliit na kahon. Parang pinagsiksikan siya doon. At nalaman pa ng mga pulis na gusto talagang pahirapan ni Don Fernando ang mga magulang mo. Kaya gusto niyang bilhin ng bahay. Wala siyang ibang pakay sa bahay kundi ang pahirapan sila. Pero hindi niya yung ginawa. Kaya, napilitan siyang patayin ng mga magulang mo. Ang kapatid ko? Isinilid sa maliit na kahon? Oo, ganun na nga. Base sa impormasyon. Aksidenteng pumasok ang kapatid mo sa bahay ni Don Fernando. Nakita niya ang pagpatay nito sa mga magulang mo. Kaya imbes na makatakas siya, pinatay na rin siya. Bumagsak sa sahig si Carmela dahil sa kanyang nalaman. Tila gumuho at nadurog ang kanyang pagkatao. Hindi makatarungan ang ginawa niya sa kapatid ko. Pinakalma ni Justin ang kaibigan. Pilit na pinatatag ang loob nito. Ngunit kahit hindi agad nakinig si Carmela, hindi siya agad binitiwan ni Justin at hindi rin siya iniwan nito. Lagi lang siyang nasa tabi ni Carmela sa oras na kailangan nito ng kasama at makakausap. Lumipas ang ilang linggo. Habang tahimik sa sala si Carmela, tinawag siya ni Justin at nakiusap na mag-usap sila sandali. Pumayag naman si Carmela. Ano ba ang gusto mong pag-usapan? Ganito kasi yan. Alam ko namang hindi biro ang pinagdaanan mo nun. At naintindihan ko yan. Pero siguro, oras na para tumigil ka na sa pagiging assassin mo. Pag-iisipan ko yan. Natupad ko ng pangako ko sa mga magulang ko na bigyan sila ng hostisya. Ganon din ang maayos na himlayan para sa kapatid ko. Kaya siguro nga tama ka. Oras na para magretiro. At isa pa, may gusto rin sana ako aminin sa'yo. Gusto kita, Carmela. Matagal na. Simula pala ng mga bata tayo, humahanga na ako sa'yo. Halata naman. Di ko lang sinasabi sa'yo. Ganun ba? Halata na pala ako dati. Oo, ikaw ba naman? Regaluhan mo ako ng hikaw na malalaman ko nasan ako? Pasensya na. Hindi ko maiwasang mag-alala sa'yo. Lalo na nung nalaman kong pumasok ka sa pagiging assassin. Okay lang. Nakatulong naman sa akin yan eh. Ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Niyakap ni Justin ang babae. Isang mahigpit na yakap ang kanilang pinagsaluhan. Kaya please, ayoko na mangyari ulit na mawawala ka. At maaabutan kitang nasa bingit ng kamatayan. Oo na, promise, hindi na. Nagkamabutihan silang dalawa. At hindi nga nagtagal, kinausap ni Carmela ang kanyang hepe na balak niya nang umalis sa team. Hindi naman siya nito tinutulan. Bagkus mabilis lang siya nitong pinayagan. Tuwang-tuwa naman si Justin nang ibalita yun ni Carmela sa kanya. Dahil nawala ng trabaho si Carmela, naghanap siya ng ibang mapapasukan. Sinubukan niyang pumasok sa iba't ibang trabaho. Karinderya, restaurant, maging ang pagtitinda ng iba't ibang bagay, pinasok niya na. Hanggang sa alokin siya ni Justin na sumama sa kanya sa ibang bansa para makapagtrabaho at para na rin makaipon. Mabilis namang pumayag si Carmela sa alok ni Justin. At di nagtagal nagsama na sila sa isang bubong. Hindi naging madali ang bawat araw na lumipas. Minsan nasa taas, minsan nasa baba, pero ang mahalaga para sa kanilang dalawa, nagtutulungan sila sa pagharap ng bawat problema. Hindi rin nagtagal, ikinasal din sila sa ibang bansa at biniyayaan sila ng isang supling na naging simula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Pinangalanan nila itong Mira. Mira, anak, maghanda ka na at papasok na. Opo, pababa na, Mama. Sagot ni Mira. Nak, baka mahuli ka na. Ano bang ginawa mo?
Oo nga, Mira. Bakit pa pa-late-late ka? Wala po, Papa. May ginawa lang pong assignment. Hindi nagtagal dumating na ang school bus ni Mira. Masaya ito nagpaalam sa mga magulang. At naiwan na silang dalawa sa loob ng bahay. Nagkwentuhan sila, naglambingan. Talagang pinatunayan ni Justin na kayang-kaya niyang bigyan ng buong-buong pagmamahal ang babae. Paulit-ulit ang pasasalamat nila sa isa't isa. Natili silang magkayakap ng ilang sandali. Sa simpleng katahimikang yon, dama nila pareho ang pagmamahal at kapayapaang matagal nilang pinaglaban. Muling naranasan ni Carmela ang tunay na kaligayahan sa piling ng kanyang asawa. Malaki ang pasasalamat niya kay Justin dahil ito ang nagbigay sa kanya ng tahimik at mapayapang buhay na noon ay akala niya hindi niya na mararanasan pa. Lalo pang naging makulay ang kanyang mundo nang dumating si Mira, ang kanilang pinakamamahal na anak. Dahil sa kanilang munting pamilya, nagkaroon ng dahilan si Carmela para bumangon araw-araw. Hindi lamang upang magtrabaho o magtaguyod ng kanilang pangangailangan, kundi upang iparamdam sa kanyang mag-ama ang pagmamahal, pag-aaruga, at seguridad na minsan pinagkait sa kanya ng tadhana. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya at pinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang mapanatili ang kanilang kaligayahan at kaligtasan. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Carmela na gaano man kasakit ang nakaraan, hindi yon magtatakda ng magiging kinabukasan. Maaaring may mga taong sisira sa iyong buhay, ngunit darating din ang tamang tao na bubuo muli sa mga piraso ng iyong puso. May mga taong mananatili sa tabi mo sa oras ng iyong pinakamalalim na pagdurusa. May mga taong handang isugal ang lahat para sa iyong kapakanan. Hindi dahil may kapalit na hinihintay ang mga ito, kundi dahil tunay kang mahal ng mga taong yon. At sa huli, natutunan ni Carmela na ang tunay na hustisya hindi lamang ang maparusahan ng mga nagkasala, kundi ang magkaroon ng pagkakataong mamuhay ng payapa, magmahal, at maging masaya kasama ang mga taong pinili kang mahalin habang buhay. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Hanggang sa muli po. Paalam!